Congratulations TJ, napakaganda ng movie. First time ko napanood. And kakaibang role ang ginampanan mo. And talaga namang sobrang nakakadala yung mga crying scenes mo. Ano yung hugot mo? At nagampanan mo maganda yung mga madadrama mong eksena. So, una syempre papasalamat ako sa opportunity na napasama ako sa pelikula na to. Sa management ko, sa production, sa ELV Films. At syempre makatrabaho sila Beauty, sila Kelvin, na nakatrabaho ko na before, kaya sobrang comfortable na ako makinig. And si Direk Adolf din, na talagang napakagaling na director. Ako syempre, kung yung hugot yung tatanungin ko naman dito dyan, siguro sa experience ko na rin. Yung mga panahon na yun kasi, sinunod namin to 2021 pa dito dyan. Wow, tagal na. So, 3 years. 3 years to pandemic pa. So, medyo, alam mo yun, masyadong sensitive yung surrounding natin. Talagang makapagtrabaho ka lang, masaya ka na. So, siguro yung mga punto na yun, lahat kami gusto namin magtrabaho. Lahat namin gusto makasurvive. So, ginawa ko talaga yung best ko sa role ko kasi parang na-realize ko nun, isa ako sa mga swerteng nabibigyan pa ng trabaho kahit pandemic. So, ayokong pabayaan itong binigay sa akin ng pagkakataon. So siguro yun yung isa sa naging hugot ko. And life experience. Siyempre nasaktan ako na ilang beses, kaya alam ko na kung saan ko huhugutin yung mga ganong bagay. Yung mga hindi ko nasabi sa mga nanakit sa akin. Nasabi ko na hindi. So dinadala mo sa pelikula, sa karakter na ginagampanan mo. Yes. Masarap minsan kasi may ilabas mo din yung gusto mong ilabas. So ready ka bang gumawa ng ibang mga pelikula na mas madrama? Diba? Mas may hugot. Ako okay naman kasi mas na-challenge ko yung sarili ko, mas nalalaman ko kung kaya ko ba o hindi. Marami pa rin room for improvements, pero ako naman kung saan ako nagsimula dati, thankful na ako na nagagampanan ko na yung mga role na ganito at nabibigay ko na yung gusto ko maibigay. So balay mo pagdating na araw talagang mapansin at saka mabigyan ako ng pagkakataon. Balay mo, di ba? Magawa ko na yung mga pangarap ko pa. Diba yung mga ibang roles na gusto ko pang gawin. Oo. Napakaswerte mo ngayong taon. Kung makasunod-sunod yung blessings na dumadating, ang daming projects, tapos extended ang Makiling. Yes, extended. At maganda yung feedback sa mga tao ng shows nyo. Anong masasabi mo doon? Unang-una, nagpapasalamat ako sa GMA, saka syempre sa GMA Public Affairs dahil kinuha nila ako. Nag-audition ako dyan. Lahat kami nag-audition sa kanila. And nung una, syempre, binibigay pa lang sa amin yung story. Natutuwa lang kami kasi bagong atake to eh. Bida kontra bida, revenge film. So, hindi lang lagi puro paawa, magigigante. So, tingnan natin kung paano tatanggapin ng mga manonood yan. Pero, luckily, nagsimula kami na parang, may nanonood ba? And then ngayon, nasa kalagitnaan na kami, nakatutok na, meron na kami mga viewers, mataas yung ratings, kaya sobrang galing ng director namin, si Direk Rado, saka yung buong team ng Makiling kasi talagang naniniwala sila sa palabas. At dahil dyan, talagang nagumpay talaga ng lahat. Extended pa, di ba? Extended. At isa pang blessings na dumating sa'yo. Balita ko, magpapagawa ka ng dream house mo. Ay, Ayan, balita mo naman kami. Finally, kasi matagal ko na pangarap yan dito siya. Pero actually dahil bibili ko ng condo or bahay sa Malaya. Sa lola mo pa yan eh, di ba? Dream mo na eh. Dream ko na yan. Sayang wala na siya, pero at least hindi na ako umalis doon sa lugar namin. Pinagawa ko na lang siya para at least nandun pa rin siya. And realize ko din yung importansya ng location ng lugar. Kasi yung location namin nasa Quezon City. Lalayo ako sa napakalayo, like Makati, Makati or kahit minsan Pampanga pa ngayon nakita ko na ibang mga gusto kong bahay or pero ang showbiz nasa dito sa industry, So baka mahirapan din ako in the long run. So yun talaga yung talagang comfortability ko as an actor, yung trabaho ko. At saka gusto ko rin yung malapit sa lahat, yung access ko sa lahat. So thankful ako na may nakausap na ako na architect, engineer na nagustuhan ko yung gawa nila at saka nakapagplano kami ng matagal. Kaya this is it. So masisimulan na siya. So hopefully this year matapos. Kaya hopefully sana makapagtrabaho pa ako ng madami para dire-diretso yung pagpapagawa ko. So gaano kalaki ba yung dream house na pinagagawa mo? Kasi 3-story na yun. 3-story. Wow. 3-story. So sino makakasama doon? 3-story? Laki. Ako lang, tas yung pamangkin ko, tas yung parang magiging anong plan? Yaya nung
pamangkin ko. Pero hopefully, may kajowa na ako para may kasama na ako. Wow. So anong plans mo dun sa first, second, and third floor? First, second, basta nandun na rin yung office. Doon ko na rin lalagay Sa yung business, office ko sa business. And yun, syempre, bahay talaga siya. Bahay pero talaga yung siya. first floor ko, baka maging office ng business ko. So kwentuhan naman kami, anong klaseng bahay ba ito? Anong team ba ng bahay, magiging bahay mo? Kasi dati parang yung sa bahay mo, industrial, di ba? Oo. Siguro maraming bakal. Maraming bakal. Pero ngayon naman ano naman? Tinanggal ko na yun, more on ano ngayon. Bato naman. Hindi naman, medyo ma-wood. Tsaka more on relaxed, ano siya, more on Japan style. Japan style. So, modern na siya, modern. Modern, ano ang tawag dito? More on Japan. I forgot ko anong tawag dito. It's forgot kung anong klase, pero may pagka-Japanese. Japanese style. Yung magiging bahay mo. Basta woody siya, something like that. Oo. Ito yung dati mong bahay. Yes. So, habang ginagawa, so saan ka titira? So, since dun sa mga apartment namin. Sa apartment nyo. Yes. Doon ka titira. Oh. So, congratulations yan. So, ano pa yung mga aabangan kay TJ Marquez? Bukod sa makiling, pelikula. Ayan, so abangan niyo po ako. Siyempre, panoorin niyo pa rin po yung After All sa mga sinihan, sa mga available pa na sinihan. And this summer, panoorin niyo po ang JLU. Kasama ko dyan si Derek Monasterio, David Ligao, Ruru Madrid, Enzo Pineda, Kiko Estrada, at ako po. It's a summer film, kaya po lalabas na po yan this April 24 sa lahat ng sinihan. Kaya po, tutok na po kayo dyan. So, yun pa lang po na abangan niyo. At saka, yan, mabalitaan ko na lang kayo kung meron pa. Paano yung ano mo, ang Indonesia career, Asian career, yan. Asian career naman, nandiyan naman sila. But siguro ngayon, kinakagat ko muna yung brain ko dito sa Pilipinas. And ayun, kasi gusto ko rin maging hands-on sa pagpapagawa ng bahay. Kaya talagang dito muna ako hanggang dito tatapos yung bahay. So tuto ka muna. Oo naman kasi, I mean, syempre, ayoko rin naman nawala ako, at least na-handle ko na maayos yung pera, yung budget. Kasi gusto ko talaga matapos siya. Para, ano ba yun? Matitira naman siya, pero gusto ko as much as possible kung ano yung finished product, makita ko na kagad. So, bukod sa bahay, maraming projects, ano pa ba yung ini-aim ni TJ Marquez? Ano pa ba yung mga dreams mo? Siguro this year, pagkatapos siguro ng bahay, pero sasabihin ko na rin naman, ihahanda ko na yung sarili ko na makapaggawa ng business. Business, travel. Travel naman, ano yan, singit-singit yan, singit ko talaga yan. So, like this Holy Week, baka mag-Japan ako. So, ayun naman yung mga isa sa mga hindi naman mawawala. So, makikipagkita ka sa mami mo? Oo, baka makipagkita ako sa kanya doon. It's my first time to Japan, so sabi naman ng mami ko, sasalubungin niya ako doon. So, let's see. Sasalubungin ka rin. Sasalubungin. Sasalubungin ka lang. Siwang ka na. Joke lang. So, congratulations TJ, and more success, and sana mas maraming project pa yung dumating sa'yo. Amen. Manifest natin yan. Kailangan talaga. Para makapagpagawa ka ng bahay. Correct. Ay, gaano pala kamahal yung gagastusin mo? No, Pwede mo ba sabihin or ayaw mo lang? So, tignan na lang after. Malaki pa kasi yun kasi wala pang interior, di ba? So, pero definitely millions yan. Oo naman dito. So, abangan na lang natin. Tignan natin. Abangan nyo na lang dito. Dapat sasabay ko kayo sa journey ko. Sige. Congratulations.